For the very latest from the House Justice Committee hearing, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano yung mga highlights so far about 4 hours into the proceedings? Yes, good afternoon, Lord Denise. Nagsimula na nga itong ikatlong araw ng pagdinig ng House Justice Committee tungkol pa rin doon sa dalawang natirang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw nga, tulad ng nasabi natin in the past few days, ang focus for today ay yung unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. At kanina nga narinig na natin si Manila Representative Joel Chua kung saan sinabi niya, wow, dahil ang pinag-usapan dito mismo ay yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni VP Sara, kung saan nakita rin at nireport din mismo ng Office of the Ombudsman Central Records Division, Attorney Karen Batu, na wala nga daw cash declaration itong si Vice President Sara Duterte simula 2019 hanggang 2024. So ang ibig sabihin kasi nito, kapag hindi ka rin nakapag-declare ng cash doon sa iyong salin, ay meron kang it's either failure to file or meron kang misdeclaration of assets. At maaaring may offenses din yan na may paratang mismo sa Vice Presidente. Ang una na nga dyan ay yung suspension of 1 month and 1 day up to 6 months. And yung second offense naman ay yung dismissal na from public service. Kasi kung alam lang din natin, itong salin, required yan from the public officials na ma-file nga nila para makita din yung kanilang accountability and transparency while serving the public. So bukod pa dyan, kani-kanina lamang ay nagsimula na rin yung diskusyon naman o yung talakayan kasama ang Anti-Money Laundering Council at nai-report na rin ang AMLAC mismo dito sa Kamara na may mga suspicious transactions itong accounts ni Vice President Sara Duterte pati na rin Attorney Mans Carpio kung saan meron niyang dalawang categories naman. Yung una, yung covered transactions kung saan nagpa-pertain ito doon sa pagpasok ng pera doon sa bangko with more than 500,000 pesos na value within 1 day, na umabot ng araw ng 630 yung total para doon sa mag-asawa. Habang yung suspicious transactions naman, yun yung no particular amount pero merong suspicious movement doon sa pagpasok at paglabas din mismo ng pera. So yan yung mga transactions na nire-report ng mga banks sa AMLAC mismo para nga makita rin nila yung inflow at outflow ng pera ni Vice President Sara Duterte, pati na rin ni Attorney Mans Carpio. At nakita rito na hindi nag-a-align or hindi nagtutugma yung pera sa bangko, yung transactions na nakapaloob doon sa nai-report ng mga bangko sa AMLAC doon sa na-state na net worth mismo ng Vice Presidente pati na rin ang kanyang asawa. So titingnan pa natin kung ano pa yung matatalakay dyan dahil umabot na rin sa total of 6.7 billion pesos yung total nitong large transaction value. So yun yung talagang pinag-uusapan pa rin dito mismo sa Kamara. At abangan pa nga rin natin yung iba pang pahayag ng iba pang mga ahensya na nandito rin mismo sa Kamara, kabilang ang Securities and Exchange Commission, pati na rin ang Bureau of Internal Revenue at syempre yung testimony din ni former Senator Sonny Trillanes dito mismo sa House Justice Committee hearing. Lord Denise? Amy, it was brought up kanina that there were several years kung saan magkakasunod, hindi man, I think 2 or 3 occasions na magkakasunod, na yung real assets, pati na rin yung personal assets nito ni Vice President Sara Duterte na nakadeclare, ay parehas na parehas. Miski isang sentimo, walang pinagkaiba. Ano ulit ang explanation dyan? Well, doon ko nga pinag-uusapan natin, Denise, mismo ay yung sa salin ni Vice President Sara Duterte na confirm din naman dito sa House Justice Committee na kasama ang Office of the Ombudsman na parehas naman yung mga nakalagay sa salin. Pero yun nga, nagiging problema kasi dito yung alignment ng transactions ng mga bank, pati na rin nung mga bank transactions doon sa salin. Hindi siya nag-a-align talaga yung figures. So malaki-laki yung talagang nakikita parang discrepancy pagdating na dito sa perang na ipapasok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga accounts sa mga bangko. So yan pa yung titingnan din natin. Pero syempre meron din tayong sinasabi din dito sa House Justice Committee hearing na yun nga, meron din kasi paglago din doon sa business affiliations din ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na nakita daw na may significant increase sa affiliations nga doon sa kanilang accounts
at sa records na na nasabi dito sa Kamara. At yun nga din pinupuntirya ng ilang mga mambabatas dahil from 4 companies, if I'm not mistaken, umabot sa 11 companies na rin yung affiliations nitong mag-asawa. So yan pa yung titingnan din natin in the hours or in the minutes to come dito mismo sa House Justice Committee hearing. Franchise holder pala ng isang Oo fast nga food. eh. Baka gusto mo ng siomay, Amy, pwede mong or butchi. Pero dahil hawak mo ang beat na House of Representatives sa mga ngayon lang makakatutok, pwede mo kami bigyan ng nangyari. Ano ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla kanina at bakit nagkaroon ng mga pag-aantala? Ano ba yung pinagtalunan nila kanina bago mag-lunchtime? May pinapayagan kasing sumali sa usapan kahit hindi naman member ng committee. Oo, talagang ang cute talaga nila. Tapos, okay, ngayon so far, ano yung susunod ko tatanong? Sige, Amy, ano yung mga nangyayari so far? Paki-summarize. Check natin yung notes kasi nalista ko yun yung kaya Representative Paulo Marcoleta nga no, na parang sinabi din mismo nito ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro no, na isa siyang manifestation which is not to be answered then by the Justice Committee members. Pero balikan lang din muna natin dito no, yung naging role mismo ni Ombudsman Boying Remulla. Wala tayo totaling narinig sa mga nasabi no ni Ombudsman Boying Remulla dahil technically ang sumagot dito sa mga clarificatory questions din ng members ng House Justice Committee ay si Attorney Karen Batu na siyang representative ng Office of the Ombudsman Central Records Division. Pero dito naman no kay Representative Marcoleta, pinag-uusapan kasi dito yung sa bank secrecy law kung saan nga before mag-report or maipakita itong report mismo ng AMLAC ay nagkakaroon sila ng pahiwatig na hindi naman daw ito paglabag mismo at walang ino-overstep ito mismong Kamara doon nga sa bank secrecy na hinihingi para nga dito sa pagdinig nila. At isa sa mga nagsabi dito ni Representative Marcoleta, kapag suspicious ang transaction, hindi naman daw ibig sabihin ay illegal na or unlawful. So in-acknowledge naman no ni Representative Luistro yan, pero yun nga, hindi na pwede ring bigyan mismo ng kasagutan ng mga miyembro ng House Justice Committee at mismo ng mga resource person na naisapina nga dito mismo sa pagdinig yung naging manifestation ni Representative Marcoleta. So, maliban sa naghatid siya, wala na siyang ibang sinabi? So far, wala tayong narinig. Pero nung pagkalabas niya kanina, ang mga tinatanong kasi dito mismo nung members naman ng House Media, maging yung ilan sa mga kasama nating mag-report no, mula sa Office of the Ombudsman, tinatanong din nila yung tungkol naman kay sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez. Pero sabi niya lang, it is what it is at wala siyang komentong maibibigay pa so far. At yun nga, tuloy-tuloy naman din yung magiging pagdinig nga dito ng House Justice Committee regardless kung umattend itong si Vice President Sara Duterte o hindi. Si dating Senador Antonio Trillanes, kailan daw isasalang? Most likely, no, ay siya pa yung panghuli Yun. sa agenda mismo dito ng House Justice Committee. Nung last week na nag-cover tayo, halos natapos na rin ang kinagabihan. So baka ine-expect natin around the evening pa no, magsalita itong si former Senator Trillanes pagdating nga sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Marami-rami na rin naman daw na isisiwalat dito at yun nga, very crucial itong mga pieces of evidence, pati itong mga dokumentong na ilalahad dito mismo sa House Justice Committee para mas mapagtibay pa yung mga nakapaloob din sa mga alegasyon ng dalawang natirang reklamo laban kay VP Sara. So yan yung Sabalya et al. Complaint, pati na rin Cabrera Nagsimula complaint. naka-bookend siya, no? Nagsimula kay Boying Remulla, ang ending kay Sunny Trillanes. Dagdag ko lang, gusto ko lang dagdag kanina yung kay Representative Paulo Marcoleta. Uminit yung ulo ni Representative Abante. Nakita mo ba yun? 'Di ba? Kasi Anong sinasabi niya na wala dito? Oo, sabi bagbasa daw muna kaysa daw salita ng salita. Anyway, Amy, okay, ano nga ulit, walk us through the timeline of these proceedings and then ano bang susunod after ng mga hearing na to? Tama ba? Yung April 29 na yung huli? Ayun, walk through ko lang din muna kayo dun sa nangyari nga din mismo kaya Representative Marcoleta. Naalala ko lang kasi sinabi niya na itong mga SALE na pinipresenta dito mismo sa Kamara, wala daw yan sa annexes ng mga reklamo inihain
ng mga complainants nga sa House Justice Committee. At yun nga, naging debate din no, ni Representative Abante na andun yun at kinakailangan nga talaga i-review ni Representative Marcoleta kung ano man yung mga nakapaloob nga doon sa Sabaya et al. At Cabrera complaint. Pero yun, punta naman tayo no, sa timeline mismo nitong pagdinig ng House Justice Committee. Inaasahan na hopefully by April 29 ay matapos na nga rin yung pagdinig ng komite tungkol nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin naman daw no ay mag-e-extend pa sila and after that tsaka nila yan itataas mismo sa plenaryo para magkaroon ng plenary debates at doon na nga makikita natin no, yung usual process. Meron niyang mga readings, second reading hanggang sa umabot sa third and final reading na aprobado na mismo ng kabuuan ng Kamara at doon na nila mismo hahatidin or itataas sa Senate Impeachment Court kung sakaling lumusot ito mismo sa plenaryo dito sa House of Representatives. Kumain pa siya ng ilang minuto ng report ni Amy, pinag-usapan ba natin? Kahit hindi yung miyembro ng komite. Anyway, okay, babalik sigurado para i-update tayo at magpapasalamat na tayo sa ating mojo sa Kongreso, si Amy Atienza. Thank you, Amy.